Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig at walang puwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Lihim ng liham ng liham ng liham ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay! Matagal ko nang tinatago ang problema ko. Naisip kong sumulat sa'yo dahil para kang sister o kapatid kapag nagpapayo at nagsisermon ka sa mga listeners mo. Wala akong kapatid at nasa ibang bansa ang mga magulang ko, Lindsay. Ako lang ang nandito sa Pinas at wala rin akong masyadong close friends dito. Kung meron man, hindi ko alam kung honest and kind sila enough to not judge me at all. Lindsay, natatakot akong mahusgahan. Pangga, my name is V. 20 years old at meron akong boyfriend ngayon na mas matanda sa akin ng 5 years. Yung boyfriend ko, tawagin na lang natin sa pangalang Benji. Kapatid si Benji ng best friend ko. Pero Lindsay, meron na siyang girlfriend at 4 na taon na silang magkasama. Alam kong in a relationship na si Benji dahil palagi ko silang nakikita noon kapag bumibisita ako sa best friend ko. Nakakatawa lang, Lindsay, dahil kuya pa ang tawag ko sa kanya kapag nagkikita kami noon. Lindsay, naging close kami ni Kuya Benji noon dahil madalas niya kami tulungan sa mga reports and paperworks namin sa school. Spoiled sa kanya ang best friend ko dahil bunso siya at 2 lang silang magkapatid ni Kuya Benji. Kaya naman kapag weekend, kung saan-saan kami pumupunta. Road trip dito, road trip doon, kain dito, kain doon. Since then, Lindsay, nakita ko kay Benji lahat ng qualities na gusto ko sa magiging boyfriend ko. Galante, matalino, maalaga, at malambing. Maliban na lang sa part na may girlfriend na siya. Pero alam mo, sa totoo lang, Lindsay, I did not care at all. Basta ang alam ko, gustong gusto ko si Benji. There was a time, Lindsay, na kailangan ko umalis for 5 months dahil kailangan kong bumalik sa bansa kung saan ako pinanganak. Ayaw ko man mawalay kay Kuya Benji, wala akong choice. Nalungkot nga ako dahil ilang buwan ko siyang hindi makikita. Bago ako umalis, doon ako natulog sa bahay ng best friend ko. Tinulungan nila ako mag-impake. Nagtatawanan kami habang nag-aayos ng gamit ko that night. Hanggang sa habang nagtutupi ako ng mga damit, Lindsay, nakita ko na nakatitig sa akin si Kuya Benji. Yung nakakaakit na mga mata niya, parang tinatawag ako. Yung mga tingin na parang sinasabi sa akin na, V, lapit ka. Tara. Nakipagtitigan lang ako kay Kuya Benji noon. Hindi ko alam kung tama.
Hindi ko rin alam kung mali. Basta ang alam ko, nung time na yon, sinusunod ko lang, Lindsay, kung ano ang gusto ng puso ko. At kung ano ang gusto ko. At si Benji yun. Lindsay, after nung gabi na yon, umalis ako nang hindi klaro kung ano ang gustong mangyari ni Benji. Mas lalo pa akong naguluhan at kinilig at the same time. Nang bago ako umakyat ng eroplano, ay nakatanggap ako ng message galing kay Benji saying, "Please, balik ka agad. Mamimiss kita." Nag-reply naman ako at sinabi ko na babalik ako agad. At sana pagbalik ko, wala ka ng girlfriend. Hindi siya nag-reply. Hindi na rin ako umasa dahil for me, ang text na yon ay joke lang. I waited for 5 long months, Lindsay, bago makapalit dito sa Pilipinas. Sobrang bored ako dahil wala doon yung buhay na nakasanayan ko. Pero nandun naman ang parents ko, kaya kahit papano, bawi naman ako sa affection. November 2016, Lindsay, bumalik ako dito sa Pilipinas. Sunod-sunod na ang text messages sa akin ng best friend ko at nung kuya niya, ni Benji. Madalas kami mag-usap at palihim kami kung magkita ni Kuya Benji. Lindsay, hindi ko alam, pero mas pinalalim ko ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam pero yun ang nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Alam ko na ganun din ang pagtingin niya, Lindsay, dahil girlfriend ang treatment niya sa akin. Tinetext niya ako madalas kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. Sinusundo niya ako kapag may time siya. Napatunayan niya na ito ng maraming pagkakataon. Lindsay, ilang buwan na lang ay isi-celebrate na namin ang aming first anniversary. Pero alam mo, hindi lahat ng kaibigan ko alam ito dahil alam kong hindi naman lahat sila maiintindihan ang sitwasyon ko. Tinanong pa nga nung isang kaibigan ko kung paano ko daw natitiis na dalawa kaming sabay na girlfriend niyang naghahati sa kanya. At hindi lang yon. Madalas umuuwi at natutulog pa ang girlfriend niya sa bahay nila. Lindsay, hindi ko alam pero nandito ako sa punto ngayon kung saan naguguluhan ako. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Alam mo, binigay ko ang best ko para lang mag-workout ang relationship na to. Hindi ko rin naman masisisi ang boyfriend ko. Pero alam mo ang masakit? Lindsay, sinabi niya sa akin na hindi niya daw kayang iwan ang girlfriend niya. Ang sabi niya sa akin, he needs time dahil hindi daw madaling gawin yun. Alam ko naman na mahirap. Pero Lindsay, binigay ko na ang sarili ko kay Benji, if you know what I mean. Alam ko rin na habang tumatagal ang panahon, mas mahihirapan akong umalis sa relasyon na ito. Maraming beses ko nang inisip na makipaghiwalay pero palagi akong nangihina dahil hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko.
Nag-cool off na kami ng ilang beses ni Benji. Pero parati din kaming nagkakabalikan. Please, Lindsay. Tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung paano paayusin to. Alam ko naman na mali ito nung una pa lang eh. Pero anong gagawin ko? Mahal na mahal ko si Benji at hindi ko ma-imagine ang sarili ko nang wala siya sa buhay ko. Lindsay, sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat at more power to Lihim ng Liham. Lubos na gumagalang. Ako po ang inyong avid listener, si V ng Mandaluyong. Baby ko! Ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon po? Nasa sitwasyon. Sorry Amerikana ako eh. ng ating letter sender na si V Panga. Si V na para bang nakikipag-agawan ng pagmamahal sa kanyang boyfriend na may girlfriend namang iba. Ay nako, sa oras na 2:17 Panga, halika na. Bigyan na po natin ng advice si V. Si V po ng Mandaluyong. 0977-7178-186. Again, 0977-7178-186. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Tutok lang. Baby ko! Hi naman sa'yo. Magandang hapon. Ang oras mo na natin. Sabihin ko on 2:32 na po ng nagmamagandang afternoon. Siyempre naman, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Uy, share ko lang. May nag-text dito. Oo, sa text line. Ang sabi niya, hindi naman, Han. Kumain naman ako tinapay. May kanin pa ako dito at ulam. Nag-text siya. Naligaw yung text niya sa text line natin. Malamang sa alamang nakasave yung number natin sa phone book nitong taong to eh. Tapos na wrong send. Hello naman sa lahat mo ng mga magjojowa na every now and then ay nagpapakita po ng kanilang malasakit sa kanilang mga boyfriend at girlfriend sa pamamagitan ng pagte-text ng kung ano mang ginagawa nila, di ba? Alam mo, aminin mo man o sa hindi, Panggami, mga lalaki talaga at mga babae na masyadong clingy. Di ba? Yung tipong lahat ng ginagawa mo, kailangan mong sabihin sa kanya. Lahat ng, alam mo, kakainin mo, yung kailangan mong gawin, gagawin mo sa mga susunod na oras, kailangan mo sabihin sa kanya. Hindi naman sa ipinagpapaalam mo, pero nire-report mo lang. May mga ganyan eh. May mga boyfriend na, alam mo yun, masyadong demanding. Ganun naman. May mga babae din naman na ganun. Oo. Para ba akong nagra-rap? Oo. Ay nako, nahawan ako kay Lola Kerbs. Bilis magsalita. Well, anyways, Mangga, syempre naman kung ikaw ay kakatutok mo pa lang, kanina po binasa na po natin yung letter natin. At ayun po, ay nanggaling po kay V ng Mandaluyong. Well, to cut everything short and to make everything easier for you guys, ang sabi po kasi ni V, siya po ay may boyfriend who's 5 years older than her. Okay, so si Benji po yun. Ngayon po, hindi po ganun kasaya at hindi po ganun ka-easy ang buhay po ni V with her boyfriend dahil yung boyfriend niya ay meron din pong girlfriend. At 4 na taon na po silang magkasama. Ibig sabihin, Pangga, hindi lang siya nag-iisang girlfriend ng boyfriend niya. Ayan. So, hindi alam ng girlfriend ni Benji na meron siyang V sa buhay niya. Pero, alam mo yun, alam naman daw ni V ang kanyang pinasukan dahil unat sa poll pa lang ay maliwanag sa kanya na meron pong ibang girlfriend, ibang karelasyon si Benji na mahal niya. At alam niya rin naman po na habang tumatagal, alam niya pong mahihirapan siya na umalis sa kung anumang sitwasyon nandun po siya ngayon, Pangga. Ang hindi niya lang po magawa ay yung biglang iwan po si Benji dahil hindi niya raw alam kung anong gagawin niya kapag nawala pa si Benji sa buhay niya. Ano ba ang
ang may papayo mo dito po sa ating Pangga ngayong hapon na ito? This is very common, Pangga. Alam mo, di ba? Sa mga nagmamahal, sa lahat po ng mga nasa mga ganyang edad. Oo, siguro, well, may mga naka-experience na to. Hindi ko naman sasabihin na lahat tayo na-experience na natin. Hindi naman tayo ganyan, di ba? At minsan may mga tao talagang ayaw pahirapan ang buhay nila. Pero meron kasi mga Pangga po tayo na minsan nadadapa at kailangan ng konting untog sa mukha. Kailangan natin ipa-realize kung ano po yung ginagawa nila, di ba? Ito na nga po ang sabi po ng ating mga texters. Maraming salamat po yung mga nagpapaabot po ng kanilang mga comments over 09777178-186. Sabi dito, alam mo B, kung mahal ka talaga ni Benji, ikaw ang pipiliin niya. Imagine, dalawa kayo sa buhay niya, hindi ba yun unfair for you? Ang tao, isa lang dapat ang nagmamahal at makakasama habang buhay. Girl, love yourself naman. Mas magiging okay if you let him go na. Kasi ikaw din ang kaawa-awa, Pangga. Madami pang iba dyan. Move on, girl. I know, hirap kalabanan ng puso, pero I believe makakaya mo yan. Time will heal. Huwag kang magpakatanga sa kanya. Kasi girl, you deserve to be happy. Sabi po yan Pangga ni Anne ng San Juan. Ang sabi naman po ni Lorraine ng Quezon City. Hi Miss Lindsay, para kay ate girl, unang-una ginusto mong pumasok sa relasyon na yan kahit alam mong may girlfriend pa si kuya. Kasalanan mo din yan. Ang may papayo ko lang sa'yo, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Sa kanya na din naman ang galing na hindi niya kayan iwan ang girlfriend niya. Kaya please lang, ikaw na ang lumayo. Diba? Bokyo ng Pandakan. Obvious naman po ang sagot sa tanong ni ate. Baka mabaliw lang siya kapag ginawa niya yon. Sabi naman ni Jonelle Ferrer ng Paranaque, Pangga. Para po sa akin, mag-meet po silang tatlo at prangkahin niya si Benji kung sino po sa kanilang dalawa ang pipiliin. Para malaman ni Miss V kung ano ba talaga siya sa, anong sabi nito, na takpan kung ano siya para kay Benji sa I Energy You. Yan ang sabi po ni Jonelle Ferrer ng Paranaque. Yan ang masasabi po ng mga texters natin. Ako nang nag-text at medyo malaman yung text messages. At huwag niyo po kalimutang ilagay ang inyong mga pangalan at kung saan po kayo nanggaling para po ma-recognize naman po natin ang inyong mga your honor. Ay nako. Hi Lindsay, ang sabi dito, habang maaga, advice ko lang po sa'yo girl, habang maaga po turuan mo ng sarili mo, nakalimutan na siya kasi ikaw rin ang masasaktan at mahihirapan. Okay, yon. So marami pa pong dumadating na text messages ngayong mga oras na ito pero hindi po natin siya mababasa ng tuloy-tuloy, sadly. Pero pagbalik ko po Pangga, promise ko yan, magbabasa pa tayo ng mga comments para matulungan po nating maibukas ang mga mata. Dito po ang ating letter sender na si V. Okay? Halika na Pangga, basta kung meron kang comment, meron kang solusyon sa problema po natin ngayong hapon, huwag kang mahiya Pangga. It's 0977-7178-186. Kung nasa Facebook ka naman, halika na, i-message mo ako. Isang ding lang ako dyan. Lindsay 1067 DJ LINDSAY 1067. Okay Pangga, but in the meantime, halika na muna dito dahil ibibigay ko muna sa'yo Pangga ang ating pambansang Bay. Walang iba kundi si Alden Richards with the song Wish I May. If ever you're going to wish for something today, what's it gonna be Pangga? Next nag-English. Ano ba yung feeling na feeling ko talaga? Ay naku Lindsay, tumahimik ka na lang. Yan si Lindsay. I'm here na. Mabango yan. Oo naman. Paamoy nga. Saglit lang ha. Amoy magandang dalaga. Amoy lang? Bakit? May gusto pa? Uy, wala na Malay ko ba? Pangga. Si Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabante na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa Sama ko ha. Depende. masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Sige na. Tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang ha. Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga!
doon talaga eh. Oy, thank you ulit ha. Siyempre naman sa ating production team dahil dyan sa kanilang ginawang yan. Ang oras muna natin, Bangga, sa buong kabloan, 2:58 na po ng Nigma. Magandang afternoon. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, oy, Bangga, oras na yan, palangga. Palangga tuloy. Alam mo yung palanggana? Ay, nako. Ang oras muna natin na yan ay hatid po sa atin ng Silka, the country's number 1 beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Ay, nako talaga naman. Bangga, ito ha, basa muna tayo ng comment. At kahit gaano pa kalayo ang biyahe, basta may Energy FM na maririnig, hindi mo mararamdaman yung pagod, lalo na sa lihim ng liha. Ang boses ni Ganda nakakatanggal ng pagod. From 3258 Driver Guard ng UBP. Hello, maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you so much. At ito, maghanap buhay muna si Lindsay Watch, comedy genius John Santos, and dental diva Kakay Bautista. And introducing is Prikitik in Live, Love, Laugh. O, diba? Directed by Joaquin Pedro Valdez this August 12, 8 p.m. and August 13, 3 p.m. at the Ceremonial Hall, Marriott Grand Ballroom. Tickets are available at all Ticket World outlets and Resorts World Manila box office. Live, Love, Laugh is presented by Resorts World Manila in cooperation with Ultimate Shows Incorporated. Ay, Bangga, syempre naman, ano na nga bang gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ng ating letter sender na si V. Si V po ay may boyfriend na meron namang girlfriend na iba. At alam naman daw niya, Bangga, dahil tinanong niya na once kung kaya niyang makipag-break dun sa kabilang girlfriend, pero ang sabi ng kanyang boyfriend, Bangga, ay hindi daw ganon kadali yun. It will take time daw, Bangga. Hay nako, ano ba ang sa tingin mo meron ng relasyon na ito ni V? Ano ba ang kailangan niyang gawin? Dahil gusto niya na daw makipag-break sa kanyang boyfriend, but you know, the hardest part is to let go. Yan po ang hindi magawa-gawa ng ating letter sender na si V sa panahong ito, Bangga. Ano ba ang sasabihin mo sa kanya kung katabi mo siya ngayon? Ang sabi po ng ibang mga letter sender ay mga message sender natin. Mga text messengers. Ang sabi po nila, ha? Gusto ko yon, mga text messengers. Nako, DJ Lindsay, kung ako sa letter sender mo, hanap na siya ng bago na kaya niyang before na wala yung guy sa life niya. Magagawa niya ulit yun. Focus lang on something else. Look for a new angle. Black Star po ito ng Alabang. Salamat! Tama nga naman. Minsan kailangan mo lang i-divert yung iyong attention sa ibang bagay para makalimot ka, ano? Ang sabi naman nitong si Mayet ng PhilJap Foundation, Bangga, hay nako, gumising ka na sa katotohanan na mas mahal niya talaga yung isa pa niyang girlfriend kesa sa iyo. Hindi nga niya magawang mamili sa inyong dalawa, di ba? Huwag kang martir, ano? Diba, B? Alam mo, bawat tao may isang puso lang at isa lang din ang mamahalin nito. Pag dalawang minahal mo, ibig sabihin, salawahan yun. Diba? Sabi naman itong isa, V, wag mo na ibuhos ang lahat ng pagmamahal mo kay Benji. Magtira ka naman para sa sarili mo. Bayaan mo na siya dun sa girlfriend niya. Hindi siya deserving sa pagmamahal mo. Palayain mo na yung sarili mo sa kanya. Kalimutan mo na siya. At may makikita ka pang tapat na magmamahal sa'yo. Diba? Kayang suklian ang pagmamahal mo from Cavite Boy. Hello sa mga nandyan po sa Cavite. Most especially to you, Cavite Boy. Salamat po sa iyong comment. Ang sabi naman itong isa, Bangga, ha? Hi, Lindsay. Gandang hapon po. Alam mo, B, biktima ka ng mahina ang loob at mapusok. Sinamantala ka ng kahinaan ni Benji. O, diba? Kasi naging second hand ka lang. Di niya maiwanan ng girlfriend niya. Lumayo ka na habang may panahon ka pa. Ang lalaki tuloy. Pala yun. Sabi pala kasi dito, ang lalaki matamis ang dila kapag may kailangan sa'yo. Pag naibigay mo na, thank you na lang. Ara ng Mandaluyong. Pabati naman po sa supervisor namin si Menchi Pamilaran. Hello! Kamusta po kayo dyan? Sabi naman itong isa, Bangga. Hello, Lindsay. I'm your avid listener. Ang masasabi ko po sa ating letter sender na huwag na siyang makiagaw. Alam na niyang may girlfriend na. Ayan tuloy, nagka-problema tuloy siya. From Taal, Pulilan, Bulacan. Dalawa lang kami dito. Ang asawa ko dito sa Manukan. Hello po sa inyong dalawa. Kamusta po kayo? Yahoo! Sana
isip mo bago mo pinaubaya ang isang bagay at yun ay ang dignidad mo. Anyway, nangyari na yan. Try to forget him and move on. Ipakita mo sa kanya na kaya mong ipagpatuloy ang buhay mo kahit wala siya. Marami ka pang makikilalang lalaki na magmamahal sa'yo ng tapat. Huwag kang magmadali at darating din yun sa buhay mo. Kapag nagmahal ka ulit, huwag mong itodo. Magtira ka naman kahit konti sa sarili mo para pag iniwan ka, hindi ka masasaktan ng todo. Si Rose Poliente po ito ng Mandaluyong. Diba? Ang dami mong ate dito, V, ha? Kaya naman, caring-carry lang yan. Kami bahala sa'yo. Kailangan mo lang makinig sa mga oras na ganito, okay? Lindsay, good PM. This is my first time to text in radio. Before I am a listener in the other station. Ano daw? Anong stasyon niya? Sige na nga, huwag mo nang sagutin. Ano ba to? Ang dami palang kembot. Advice ko lang sa letter sender na iwan na niya yung boyfriend niya kasi kung mahal siya talaga noon, edi sana iniwan na niya yung isa. Pero hindi. Sabi nga, diba, kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. I've experienced that. Ang sakit sobra. Hindi ko pala kayang may kahati, so iniwan ko. And we were meant to be. Ayun, asawa ko na. Ano daw? Ay, nako. Kung talagang kayo, magkakabalikan kayo. Pero, sana piliin mo sa tamang panahon. Pero para di ka na masaktan. Ang virginity nowadays ay, di na masyadong pinapansin basta nakahanap ka ng taong nagmamahal sa'yo. Just keep it a lesson. At wag kang basta-bastang ibibigay. And one more thing, kung talagang mahal ka niyan, hayaan mo siyang lumigaya sa piling ng iba. Huwag ka nang manggugulo pa kasi sarili mo lang kaligayahan ang iniisip mo. Fairness, kahit medyo magulot nagets ko yun. Ay, nako, magali ka na, mag-text ka na sa akin, mga comments mo and suggestion at kung ano mang pwede mong sabihin tungkol po sa ating problema ngayong hapon ito. Ikaw ba napunta ka na sa sitwasyon kung saan pangga kailangan mong papiliin yung taong mahal mo? Ang hirap, diba, kapag napupunta tayo sa ganong sitwasyon. What more kung meron kang kahati sa puso ng iyong minamahal, mas masakit yon, pangga. Ngayon, kung kapatid mo o close friend mo, pangga, yung mapapunta sa ganong sitwasyon, ano ba ang sasabihin mo sa kanya? Diba? Ganon dapat ang trato natin kay V. Actually, hindi lang kay V, kundi sa lahat po ng mga nagme-message po sa atin at nagpapadala po ng sulat. Okay? Tulungan po nila ang sarili nila at tutulungan din natin sila. Diba? Ganon lang naman yun. Ay, nako. Oras natin, panggas, going ka on 3:05 on the clock. Siyempre naman ako pa rin po si Lindsay at tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Eto, sa lahat po ng mga matitigas ang ulong, patuloy po na nagmamahal at hindi po nagtitira para sa sarili nila. Pangga, meron akong kanta para sa inyo. Talaga naman. Parokya ni Edgar sa kantang Lagi Mong Tatandaan. Baby ko, tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ang oras muna natin. 40 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:40 on the clock. Siyempre naman, pangga ko pa rin po nag-iisang sabay-sabay girlfriend mo sa radyo. Ako pa si Lindsay, pangga, ha? Siyempre, nasa last stretch na po tayo. Nasa homebound na po, court na po ito ng ating programa ngayon pong hapon na ito. At pinoproblema pa rin po natin ang ating letter sender na nagagalang pong si Miss V. Si V na may boyfriend at yung boyfriend niya may iba pang girlfriend. O, diba? So, in short, dalawa silang naghahati para sa isang lalaki. Ay, nako, kasaklap naman. Pero bago po natin basahin ang last na bunch po of text messages panggaling po sa ating programa, allow me to thank muna ang aking kapartner sa pagpapakinis ng aking mukha. Maraming salamat, Top O. Pangga, maraming salamat. Top O is available sa lahat po ng 7-Eleven branches, Mercury branches, all Watson's Pharmacies, and South Star Drug. O, diba? Yan. Para naman po kuminis na rin ang inyong mukha. Spray lang ng konti. Top O po yan. Yahoo! Punta po tayo sa comments. Last batch na po ito, Pangga. Ang sabi po ng mga concerned citizens, mga Citizen Z's. Ang sabi po nila, ha? Hello naman muna kay Mamu ng Quezon City. Maraming salamat po sa mahaba niyo pong comment. Ang sabi po nitong si D. Hi, gandang Lindsay. May kasalanan din ng lalaki kasi form na rin po ng cheating ang ginawa niya at ayaw mo naman tawaging kabit, even GF ka pa lang. Sabi po yan ni D.
Uy, medyo grabe yung yung salitang kabit. V, ang pagpapakatanga sa pag-ibig, walang gamot. Nakikita mo nang ginagamit ka lang ni Benji dahil sa iyong kahinaan, ikaw lang laging nagbibigay ng LRT. O, diba? Ano yung LRT? Hindi ko gets yun Sorry naman, tanga lang. Ano ba? Pero siya, pasakit at paasa lang ang binibigay sa'yo. Let go mo na lang siya, girl, at mahalin mo ang sarili mo. Pakibati naman po kay Marwa at sa doggy niyang si Blackie, Nagasin of Muñoz, Quezon City. Hello, Lindsay. Una sa lahat, bakit kailangan mong makisawsaw sa boyfriend ng iba? Hindi ka naman siguro pangit, o diba? Hindi ka naman makakahanap ng iba. Di ka ba nahihirapan yan? Kailangan mong magpakatanga? Hiwalayan mo na yan hanggat maaga pa. Nang di ka masyadong masaktan. Marisa po ito ng Makati. Ooh, I love that point. Lindsay, advice ko ba kay ate girl, ilagay naman niyang sarili niya sa lugar ng girlfriend ng boyfriend niya. Hindi ba masakit ang kinakaliwa ka? Huwag mo hayaan na gawin ang sarili mo na maging instrumento ng kalungkutan ng ibang tao. Hayaan mo na sila maging masaya at maghanap ka rin ng taong iyong-iyo lang at wala kang kahati. Ate V, ang bata mo naman naging kabet. Simula't simula pa lang, mali na ang lahat. Itigil mo na yan, hanap ka na lang ng kagaya mo. Si Marlon po ito from 2P. Hello, Marlon. Kamusta ka? Alam mo, V, ikaw rin ang may kasalanan kasi simula't sa pool pa lang, alam mo na may iba nga siyang mahal. Anong ginawa mo? Go ka pa rin, di ba? Di ba? Wag tanga, besh. Move on na lang. Sabi po yan ni Gerald. Hi, Gerald. Thank you so much. Ang sabi naman ito, alam niyo po, DJ Lindsay, ang masasabi ko lang po dito po sa problema ng ating letter sender, move on na siya kasi a friend told me acceptance is a virtue, pangga. Kaya po, kahit ganun ang nangyari, take it positively para po sa mga other problems po sa buhay ay maiwasan. Tsaka po, I know God is still wrapping the right guy as a gift for you. Yun lang po. J.A. po ito ng Santa Mesa, Manila. O, diba? Ang ganda nun in fairness sa inyo, God is still wrapping the right guy for you. Gusto ko yan. Di ba Jimbo? Lakas baka social ng part na yon. Ay nako. Ang advice ko po sa letter sender natin ay mag-move on na at ibigay ang natitirang pagmamahal sa mas deserving na lalaki. Kayang puna ng totoong pagmamahal na nawala sa kanya. Salamat. Please say hi to John Ray at Jace ng ZSP467. Always nakikinig sa Energy FM. I'm Tony of Pasig City. Hello! Maraming salamat po ha. Those are just some of the messages na nauna pong i-send sa atin kanina. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-send din ng kanilang mga comments, advice at solusyon po sa problema po ng ating letter sender na si V. Again, pangga, kung meron po kayong mga stories na gustong i-feature dito po sa ating programa, pwede naman po yan. I-send nyo lang inyong mga storyang puso pag-ibig pangga sa ating Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Again, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Para sa akin naman ha, kung si Lindsay po ang tatanungin, kung si Lindsay lang naman ha, para sa akin lang po ito ha. Alam mo V, Ate V, alam mo sometimes, sabi nga ng mga nakararami at mga nakakatanda, yung mga nakakatandang yun pangga, di ba? Ilang taon na kaya sila? Di ba? Nakakaloka lang. Alam mo sometimes, the best way to love someone is pangga to set them free. Kahit pa maiwan tayong mag-isa, kahit pa iba yung piliin nila pangga, kahit wala na tayo sa piling nila. The hardest part of loving is letting go. Yung pagpaparaya pangga. Masakit man, pero minsan kasi yan po yung tamang gawin natin eh. Lalo na kung alam mo naman na mali yung ginawa mo in the first place. At kasi kapag nagmamahal tayo, kahit mali yung ginagawa natin, dahil umiibig tayo, dahil in love tayo, parang tama pa rin yun. Diba? Pero we have to let go. Mahirap kasi pangga umasa sa isang tao na may mahal ng iba. Maari kasing pinaparamdam sa'yo, di ba? Posible naman pangga na pinaparamdam niya na mahal ka niya. Pero, mas mahal niya yung girlfriend niya. Aminin man natin sa hindi kasi kung hindi niya mahal yung girlfriend niya in the first place, hindi mo na kailangan pang papiliin siya. Hindi na tayo nagkakaroon ng gantong diskusyon ngayon dahil ikaw mismo ang priority niya. Ikaw ang ipipinpoint niya pag nagkataon. Ikaw ang igagrab niya sa mga ganyang sitwasyon. Kaso hindi. Ang sinabi niya sa'yo, girl, that needs more time. At hindi ganoon kadaling gawin yon na makipag-break dun sa kanyang girlfriend na isa. So, ay ibig sabihin yan, hindi niya kayang iwan yon.
At Pangga, kung hindi pa enough yon para hiwalayan mo siya, ay hindi ko na alam kung ano pang gagawin natin sa problema mo. Diba? Kasi feeling ko wala naman siyang balak iwanan yung girlfriend niya eh. Alam mo, sa totoo lang ha, you have to come to think of this ha. Come to think of this. Swerte si Benji dahil namamangka siya sa dalawang ilog, Pangga, na hindi na kailangan magtago. Diba? Namamangka siya sa dalawang ilog at hindi niya kailangan magtago sa'yo dahil alam niya na alam mong meron siyang girlfriend. At okay lang sa'yo dahil pumapayag ka na maging number 2 ka lang. Yun ang masakit doon, di ba? At yun yung hindi ka tanggap-tanggap. Bakit ka papayag maging number 2 kung pwede ka naman maging number 1 forever and ever? Di ba? Yun ang nakakaloka doon. At saka sa totoo lang, girl, tinutulungan mo na lokohin ni Benji ang girlfriend niya. Di ba meron tayong sister code? Huwag tataluhin ng kapwa sister. Dapat ganun eh. Alam mo kung maraming nakakaalam ng ganyang code, wala sanang babaeng iiyak sa panahong ito, Pangga. Oo, respeto lang sa mga babae, di ba? Ganito lang to, isipin mo, Pangga, ha, may commitment sila. At kayo, in a relationship lang. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ang commitment, Pangga, pinaninindigan, pinanghahawakan. Para kay Lindsay, ang relationship is just merely a label. Titulo nyo lang dalawa yun. Pero iba po, pag sinabi po natin commitment, dapat pinaninindigan yan, may puso, may kaluluwa. Ganun po yan. At hindi porket mahal mo, pumapayag ka ng magpagamit. Huwag ka magpabulag sa ganon. Hindi porket mahal mo siya, gagawin niya na lahat ng kaya niyang gawin sa'yo. Hindi po ganon ang pagmamahal, okay? Ang pagmamahal dapat may puso, hindi puro ano. Yung ano? Ay, nako! Diba? Totoo naman yun eh. Alam mo, totoo din, Pangga, na habang tumatagal, mas mahirap umalis sa ganyang sitwasyon. Pero wala nang ibang way kundi mag-let go ka na ngayon. Mag-let go ka na. Wala namang masama sa pagmamahal, Pangga. Hindi naman masama magmahal tayong lahat dahil mga tao din naman tayo. May puso, kaya nga tayo may puso, di ba? May hypothalamus tayo, responsible for the feelings or emotions. Pero sakit lang, Pangga, ng kalooban. Ang makukuha natin kung yung taong mahal natin ay may mahal ng iba. Kaya kapag alam mo may mahal na iba, let go na, bumitaw ka na. Wala nang kailangang drama dyan, okay? Sabi mga bagay na napakadali lang na sagot pero pinapahirap lang natin eh. Kasi wala tayong magawa sa buhay. Wala tayong ibang iniintindi. Diba? Ay, nako. Alright, anyways, Pangga, maraming salamat po again sa pagtutok at pagkantabay kay Lindsay. Lindsay, Pangga, wag kang bibitiw ha, dahil syempre susunod na po si Jimbo at si Sheena. Kakaibang debate na naman po ang meron silang dalawa ngayong hapon na ito. Kaya naman po, wag kayong bibitiw dahil sila na po ang susunod. Again, Jimbo and Sheena. Tapos pagkatapos po nila, syempre si Papa Jackson na. Yan ang pinakamasaya. Mamayang 9 p.m. to 1 a.m. At Pangga, don't forget to add me up on my social media accounts. I am at Lindsay1067 sa Twitter at sa Instagram. At syempre sa Facebook naman po, DJ Lindsay1067 DJ LINDSAY 1067. Pangga, tuto ko lang. Tayo pa rin po ang number 1 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Oras natin